Chairman Garcia, ang kapal ng mukha mo. Umarap ka sa amin. Ilang beses na kami umarap sa iyo diyan sa Intramuros para bang wala ka naramdaman. Pero alam ko, narinig mo kami. Kaya George Garcia, pag ikaw pa ang umubo sa 2028, magkasubukan tayo. Subukan na natin ang tapang mo at tapang ng taong bayan. We are United People's Initiative. Kasama ba tayo sa United? Kayo ba ay kasama pala? Hindi, matalog lang kayo kasi baka sigaw ka lang sigaw dito, ako lang palang People's Initiative na ako lang nag-iisa. Pag sinabing People's Initiative, tayong lahat, di ba? Tama hindi? Tama. Tama? Tama hindi? Tama. Okay, tama. George Garcia, taong bayan, ang kalaban mo. Ang kapal mo. Umarap ka. Sagutin mo ang lahat na mga akusasyon sa'yo. Ang mga tanong sa'yo, sagutin mo. Napakawalang iya mo. Hindi mo kami pinapansin. Taong bayan kami, nakikiusap. George Garcia, kami pong mga Pilipino na humihiling ng katahimikan. Ayaw namin ng gulo. Kami ni Sir General Simoy, tapos na kami sa gulo. Baka itong aming huling hininga namin ay mapupunta pa kami doon. At kasama si Attorney General Garcia, yung nasa kanan po, bago dating, siya po isa po siyang general na abogado rin. Isa rin siyang biktima. Siya rin sa biktima ni George Garcia. Ay, pares pala kayo, no? Magkamag-anak pala po, magkamag-anak sila ni George Garcia. Pero si Sir na lang mamaya magpapaliwanag yan, ano? Sa si Sir na lang papaliwanag. Ako, ang ini-discuss ko na lang, yung kapal ng mukha ni George Garcia. Kasi pag nagpaliwanag pa ako, makabukas tayo pati matatapos kasi lang, magpapaliwanag sila, di ba? So, ang akin na lang sasabihin dito, Attorney George Garcia, ang kapal ng mukha mo talaga. Ayaw mo kaming harapin. Harapin mo kami. Kung tunay kang Pilipino, harapin mo kami. Kami ay humihiling ng tamang kasagutan. Ang problema sa'yo, may nakatutok na konsilya sa likod mo eh. Kaya hindi kaya ata makapagsalita. Ayun lang ang aking akala. Pero nakikiusap ako, Attorney Garcia. Sana lahat ng mga kahilingan ng taong bayan, ng Pilipino, sagutin mo, harapin mo. Huwag kang matakot. Kasi kung hindi mo harapin yan, pag ang Pilipino nagalit, sinisigurado ko, may kalalakyan ka. Pero ninyo sir yung revolusyon na. Revolusyon tayo! Di ba? Revolusyon para sa Comelec, para magising. Hirap naman sa inyo, puro natakot tayo sa revolusyon. Bakit? Ang revolusyon ba ay ibig sabihin, makipagpatayan tayo lahat? Yun bang ibig sabihin doon? Hindi. Revolusyon sa Comelec na dapat mag-isip sila, sagutin nila yung mga katanungan natin. Yun ang point namin. Kasi, mahirap. Lagi na lang patakot yung batas. Yung batas, tinatarantado nyo ang batas. President Marcos, tinarantado mo ang batas, pero kami tinatarantado nyo rin kami. Ginagamitan nyo kami ng batas, pero kayo ay hindi sumusunod sa batas ng batas ng Pilipinas. Walang iya kayo. Kayo ang hindi kayo sumusunod sa batas. Ang gusto nyo, batas ninyo, hindi batas ng taong bayan. Yun yung point ko doon. Kaya dapat tayo lahat magising. Ayaw kong tinatarantado ninyo ang Pilipino. Kaya ako nagagalit. Kaya ako bumuo ng Pilipino Killer Forces para magkaisa tayo. Labanan lahat ang tiwali. Ngayon, di ba, may mga pakiramdam tayo na baka masali tayo sa gera. Di ba? Naramdaman natin kung nanonood tayo ng soklit o media. May gera, pero ang bayang Pilipinas parang walang naramdaman nangyayari sa bansa because they are busy for political activities.
Sirain ang lahat ng kanyang kalaban. Ganon ang Marcos administration. Napakawalang iya. Ang administrasyon na ito, mula ako pinanganak 1960, ang ilan ko ngayon ay 65 years old. Ito lang administration ang walang hiya. Bakit ito nasabi yun? Tagal ko na subaybay eh. Yung ama niya, sinuportahan ko yan noong election 2022. 6 million more or less ang naitulong kong boto sa kanila. According to my ground commanders, sir, more or less 6 million kami na tumulong at kami ay nangangampay na magkasama kami ni General Simoy. Pero walang iyak kami. Kaya ako, nung pumasok ng 2024, dahan-dahan na ako nagsalita laban sa Marcos administration. Laban sa Marcos administration. Kaya, mga kababayan ko, in regards to yung napipitong giyera, para makasubaybay na kayo sa mangyayaring gagawin niyo kung sakaling mapalaban tayo ng giyera, may lecture po ako, training, online. Panoorin niyo na po sa YouTube ko, no? Makabayan Informative Channel. Nandoon yung lecture ko kung anong gagawin natin in case of war. Mayroon akong 3 kuweba diyan sa parte ng Rizal. They can accommodate more or less 3 million Pilipino. Kaya pag sakaling nagsunod-sunod na batakan dito, pumunta na kayo, hanapin niyo ako. Pero panoorin niyo lang sa Makabayan Informative Channel. May channel sa Northern Luzon Command ko, yung commander ko sa Northern Luzon, ay meron rin silang YouTube, Pinoy Insight. Maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na nagmamahal. Thank you very much. Thank you very much. General, lahat tayo. Salamat Panginoon, we have freedom of speech. You can call anybody an SOB as long as you can prove it. Okay? Anyway, before that, may I ask our newcomer to say his piece. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Virgil Garcia. Ako po yung isa sa complainant against Speaker Romualdez for yung complaint namin na falsification of legislative documents. Ako din po yung nag-file ng petition for disqualification sa mga Tulfo. On 3 grounds. Hindi naman po siguro sa judice na sabihin mo lang yung grounds ano yung aking bakit po sila pinapadisqualify. Sabi ko, under the Constitution, bawal ng political dynasty. Of course, kailangan ng definition. Pero sabi ko, pagkarapalan na, baka naman pwedeng hindi na natin antay ng definition. Kasi halimbawa na lang, sabi ko, merong ginagahasa sa harap mo, hindi defined as a crime, hindi mo ba pwedeng awatin? So parang gano'n, I stated na vulgar, blatant violation of the Constitution, which was ratified by the people. It's a test case, so we will find out whether the Supreme Court will agree with me or not. The other 2 issues I raised is yung natural born status ng mga Tulfo. I'm saying that they are no longer natural born Filipinos, which is a requirement for 4 constitutional offices, which is the President, the Vice President, Senator, and mga representatives sa mababang kapulungan sa Kamara. And it is incumbent upon them, the burden is on them to prove that they still possess the status of a natural born Filipino because it is a constitutional requirement. Such being the case, sila dapat ang mag-prove sa COMELEC na sila ay natural born Filipinos pa. The last item I raised has relation to the case na decision ng Supreme Court sa kaso ni Grace po, where the Supreme Court, by a vote of 7 affirmative votes na, voted to strip the COMELEC of their constitutional jurisdiction to pre-screen candidates. Kaya kung mapapansin po ninyo yung ating mga certificate of candidacy, wala pong nationality, walang citizenship. And so, anybody can just file. And then, if you win, that's the only time, sabi ng Supreme Court sa case ni Grace po, that's the only time that you can contest the citizenship of the winning candidate in an electoral protest.
through a warrant of proceeding. Hindi po ganun yung hindi po ganun yung sinasabi sa aking saligang takas. Any contest relating to election, meron pong jurisdiction ang COMELEC before the election happens. So, pwedeng mag-disqualify ng candidate kung hindi ka natural born Filipino. Or if a Filipino citizen in the case of governor or other offices. So, mahaba po yung pagpapakilala ko. Magandang umaga po sa inyo lahat.